Okay, paus. So, welcome back sa channel ko, Masters Joe Vlog, Masters in Self-Study. So, meron tayong oscilloscope dito. Meron tayong digital multimeter. Meron dito tayong lumang analog multitester. So, gagawin natin yun is, titingnan natin yung voltage na linalabas ng digital meter at itong analog meter. So, yung oscilloscope natin is nakaset sa 500 millivolt per division at 100 microsecond per division. So, tingnan natin dito sa voltahe kung may ilinalabas na voltahe itong digital multimeter natin pag naka-set sa voltage reading. So, nasa DC siya. Ayan. Flip natin dito sa positive at dito sa negative. So, check natin. Okay, nasa DC. Wala tayong nakikitang voltage na ilinalabas galing dito sa digital multimeter natin. I-set natin sa AC kung meron. Tingnan natin. So, wala pa rin. Babaan natin yung pinaka-reading nito para makita natin kung meron talaga linalabas. So, wala. Ito noise na lang yan siguro. Dahil dito sa haba ng code nito. Balik natin sa 200 millivolts. Yan. Set naman natin yun sa component tester. Okay. Nakaset siya sa ohmmeter. Ayan. Megahertz. So, makikita nyo, lumabas yung reading niya. Tumaas yung reading. Nagkaroon siya ng reading na 0.25 volts. Sa range na mega ohms, nagkaroon ng 0.53. Then, nagkaroon siya ng frequency. Nagkaroon siya ng oscillation. 3 Hz. So, yung 3 Hz nito, ano lang yan? Dahil dito sa code natin. Tingnan natin sa AC kung merong linalabas na AC. So, wala. Ayun o. Balik natin sa DC. So, ilipat naman natin dito sa capacitance. Ay, hindi. Ulit. Capacitance. Ayan. Nanofarad. Capacitance. Ayun. So, makikita nyo, nagkaroon siya ng spike. So, itaas natin. Tingnan natin. I-move natin sa taas. Sa gitna yung pinaka-base ng. So, magkaroon siya ng oscillation. Magkaroon siya ng 3.3 K o 3.3 kHz. Then, naglabas siya ng 0.70 volts. Lipat natin sa AC kung ilan. 0.70 volts AC. Then, ang maximum voltage niya is, ang BPP niya is 1.37 volts. So, nag-generate pala siya ng nag-generate siya ng AC. Capacitance meter. Then, lagay natin sa diode naman. Ayan, nakalagay sa diode. Sa DC, sa AC, wala siyang nadidetect na voltage. Lagay natin sa DC. Tumaas siya. Ibaba natin siya ng para makita natin kung hindi. Tumataas pa rin ang reading niya. Naka negative 73 volts. Negative. So, taasan natin ng ayan. So, 2.28 volts yung pinaka linalabas na voltage ng diode. Ito 2.28 volts.
Wala siyang linalabas na AC. Walang nag-generate. Yan. So, tingnan naman natin sa buzzer natin kung meron siyang na-generate na voltage. So, meron siya DC rin. Ayan, DC. 2.9 volts. DC ang linalabas niya. Sa ohms. So, yan. Ito ang linalabas ng digital multimeter. Lagyan natin sa frequency reading natin. Ay, frequency meter. Yan. So, tingnan natin sa AC kung meron. Wala. Then sa live natin, pan-testing. So, wala rin. Lagyan natin sa wala rin siya linalabas. AC na, DC natin. So, yan, wala. Sa temperature, meron ba? Hindi natin makikita kasi ang gamit nun yung thermal. Subukan naman natin yung digital natin, ay yung analog. Yung paboritong lumang tester. So, burado na yan ha. Ito yung sa resistor natin. Ito yung times 1, times 10, times 1, times 10. Ay, ito yung times 1, times 10. Times 1K, tsaka ito 10K. So, mga bisado ka naman linya. Sukatin natin itong lagyan mo natin. Sukatin natin itong ohmmeter natin. O ilan linalabas sa times 1. Oh, ba? Baliktad yata ah. So, lagyan natin sa gitna. Ayan. So, tingnan natin. Oh, bumabaliktad. Ito yung negative natin, ito yung positive. Pag reading natin is baliktad ang reading. Baliktad ang polarity. Sasaan natin ang ano niya, voltahe. So, 1 volts per division. Tingnan natin to. So, ito, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 point, kulang ng 4. Mahigit 3 volts ang linalabas niya. So, ito ang nakalagay dito na battery is 3.7 rechargeable battery. So, makikita natin, baliktad ang polarity niya. Ayan. Yung negative, saka negative na digital test ng analog testers, ganyan. So, may pagkakaiba siya sa ano natin, sa digital. Lagay natin sa ohmmeter din. Ayan, nakalagay sa ohmmeter. Tingnan natin Ito. Ayun, positive. Ito positive linalabas nito. Ito negative. Kapag ang ginagamit natin is digital. So, sa analog, yun, reverse polarity. Ayun, tingnan natin pagtarin natin ngayon. Kasi reverse polarity pala itong ayan. So, taasan natin yung range nito. So, hindi nagbabago. Sira yung times 10 ko. Ang ano nito is 3 volts plus 9 volts is 12 volts yung dapat lumalabas nito sa loob. So, tingnan natin yung ammeter natin. Ang ammeter natin, tingnan natin kung may lumalabas. Ito ang ammeter natin. Wala. Dito. Wala rin. Dito, ammeter. Ang ammeter hanggang dito. Yun.
Sa voltage, ito voltage, DC voltage. Wala, 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 wala. So yan ang AC. So ang meron lang lumalabas is yung ano natin, ohmmeter. Yan ang pagkakaiba niya. Sa digital is tama ang polarity at ang sa analog is baliktad ang polarity ng probe natin. So yan na. Dito may capacitance tester. Ito wala. Then ito yung mga low cost na digital multimeter. So tanggalin natin to. Ito yung low cost natin. Ito yung mga pang estudyante lang. So meron siyang resistant reading din. Tingnan natin yung binalabas nito. Tingnan natin yung sa low cost tester natin kung tama, kung positive din ang polarity. So wala siyang linalabas. Wala. Ayan, sira lang pala yung ayun oh, positive din ang linalabas niya. Maluwag lang pala. Ayun. Linalabas niya is 1, 2, 3, 3 volts. Kasi 3 volts yung nandito sa loob niyan eh. Dalawang 1.5. Dito sa so ayan. Meron din siya. Ayan. O, mas mababa yung linalabas ng 20K. Yung linalabas niya is 1.28. Dito mas mababa. O, ito 0.65. Ayan. 1.1 volts. Sa megs niya is ayan, 0.65. Ito natin testingin sa meter. Wala, wala, wala. Ayan. So wala. Sa buzzer natin lagay. Ang buzzer meron din palang DC. Ito buzzer natin. So yan lang. Don't forget to subscribe. Nga pala yung ano natin is itong oscilloscope natin is multimeter din yan. Lagay natin sa mode. Yun, multimeter din. So ito naman multimeter, tingnan natin kung may linalabas siya na DC. Ang gagamitin natin pang testing ito naman. Lagay natin sa ayan, DC. Sukatin natin itong ohmmeter natin. Ayan, nasa ohmmeter tayo. Susukatin natin na voltahe na linalabas natin. Meron siyang linalabas na 0.5 volts. Ayun na, 0.5 volts. Lagyan natin ng naka-auto rin siya. Lagyan natin sa manual mega ohms. So sa ohmmeter naglalabas siya ng 1 volts. Sa ohms lang ha. Pag naka-K lumalabas 1.015. Sa ohms is 0.940. Sa mega is 0.5. Ayan. Tapos sa amperahe natin ay sa voltage natin. So, wala. Sa AC wala. Hindi sa ammeter. Ammeter dito sinusukat yan. Kaya natin sa ammeter. So, ayan. Okay na. Don't forget to subscribe.